Apo. Thumbs up. Sige po. Okay. Sige po. Good morning po ulit. Okay. So as promised, we will now focus on public opinion analytics. Uh, ito kasi dapat yung analytics ng mga communication practitioner. Yan. Kasi usually, of course, communication practitioner are base their decision in writing in, di ba? On their own bias, di ba? Madalas ganun, ano, kung ano yung bias nila. Yan. However, paano kaya kung lagyan natin ng analytics, di ba? Paano kaya kung yung ating sinusulat ay based to a data? Yan. Okay? So, this is public opinion analytics. So, we will not be dealing with regression analysis. We will not be dealing with other types of quantitative analysis. Yan. But we will focus on the qualitative. Yan. Yung mga nasa Facebook, ano. Okay. Okay? Okay. Okay, this is just a reminder of the communication management plan. So you have the description here, the frequency, yeah, channel, audience, and the owner. Okay? I have presented this to you last Tuesday. Kasama po yan. Kapag pinag-usapan natin yung strategic communication, there should be a communication plan. Okay? Ano yung dapat na malaman nila, di ba? According to your stakeholders. Yan. Okay. Ang tawag ko po dito, secret tools to public opinion. Kasi kakonti pa lang po nakakaalam dito. I trained agencies, various agencies, in using this. Ano po? Yan. So, very few. Yan. So, yung iba nga pagkatapos po ng workshop, sinasabi nila, we will be putting up our own PR firm. Yan. Kasi natutunan nila kung paano gawin. Ano? There is a tool that you can use. It's paid. Bayad yun. Ano? May bayad yung tool. Okay? Narinig ko yun sa isang participant. They are using that. Uh, sabi ko, depende kung anong model yung ginagamit. Kung anong model yung ginagamit. Okay? Dito kasi, when we use orange later on, we can improve our model. Yung accuracy, ibig sabihin, tama ba yung pagka-classify mo? Yan. Kunyari, itong comment ay anti. Itong comment ay pro. Yan. Okay? Yun po yung tinitignan natin doon later on. Ano. When we use machine learning, we would like to verify or validate kung tama yung classification na ginawa natin based on a certain mathematical model. Okay? Dito, sa public opinion analytics, I'm sure that you are curious. Paano kaya nangyayari yun? Paano ina-analyze yung words later on when we are doing machine learning, for instance? Okay? The words are being given a weight. Okay? Binibigyan po ng point. Okay? May nag-develop kasi yan, ano ba? Lexicon ang tawag ata. Yan. Matagal na po yan during the 90s. Yan. Actually, meron akong kopya ng publication, ng paper. Yan. Kaya alam masyadong mathematical. Opo. Yan. Okay. So, you have your text analytics and sentiment analysis. So, in text analytics, you are breaking down text into smaller units like words or sentences. Okay? You have name entity recognition, identifying and classifying entities in the text, such as names of people, organization, location, etc. Then, yung mga nasa communication, kasi ito yung mga ginagamit nating tool madalas. Ano? I think you're familiar with thematic analysis. Yan. So, ito po yan. Okay? Yan. So, dito sa topic modeling, hindi, kasi thematic analysis that is a gut feel. Di ba? Gut feel nyo yun as a qualitative researcher. Di ba? Yan yung problema sa quali. Ano? Yan yung mga critics sa quali. Okay? Yung mga conventional approach to qualitative, most of the time, di ba, when you're doing your thematic analysis, it's based on your it's based on your views, di ba? Okay? Ang hirap tanggalin ng bias sa quality. Okay? Kaya in turn, we have this tool such as the text analytics and sentiment analysis. Okay? This time, you are converting text, okay, text or word into a numerical format. Okay?
Pagka sinabing beautiful, ayan, probably sa lexicon mamaya, 5 siguro yun, ano? Nilagyan pa niya ng very. So, naging positive tuloy yung, ano niya, yung statement niya, no? Yan. Okay. Okay. You have the text classification assigning predefined categories to text data. So, if, for example, you would like to identify, ilan ba yung mga troll dito sa Facebook page natin sa school? Yan. Pwede ba nating i-classify? Kunyari, yun yung field natin, ano? Kasi yung mga troll, madali ma-identify. Okay? Madali po sila ma-identify lalo ngayon. Kasi pare-pareho yung mga ano nila. Yan. Hindi ko lang alam kung ano na yung contribution ng AI sa kanila. Baka nagbago yung word. Okay? Text summarization, creating concise summaries of long text. Hindi ba last time there was a company in Makati? Kinasuhan siya, ano? Kasi ginamit yung ChatGPT to spread comments doon sa mga Facebook posts, di ba? Negative Facebook posts towards a certain individual. Sa ginamitan ng AI, ano? Yan. Okay? Keyword extraction, identifying significant words or phrases in the text. Tsaka kasi sa Facebook kasi you can buy comments. Pwede kang bumili ng comments. Ano? Yun yung mga challenges. Ano? Those are the challenges. You can buy comments. You can pay someone for 5,000 pesos to tarnish a particular brand. Mhm. 5,000 pesos lang. Would you believe that? Opo. Nandyan yan. Opo. Ang dami po niya. Kapag ka sinerch nyo po yan, yan ang lalabas sa algorithm nyo. Yan, yung mga boost, di ba? Tinatawag nilang boost yan. Yan, kung gusto mo, dumami yung mga angry comment, di ba? Yung haha na reaction, yan. Okay. Oo. Yan. So you have the sentiment analysis, you have the polarity detection, determining whether the sentiment is positive, negative, or neutral. Okay? Although sa Orange, there is a built-in tool for that. No? Merong built-in tool. Okay? Kaya lang, kasi yung Orange, yung mga tool ngayon, even if you use Python, you have to convert it to English. Okay? Pero hindi ko po kayo pahihirapan dito. Okay? Gagawin po natin madali yung analysis. Kaya pagkatapos nito, yung mga nasa academe, lagi ko nga sinasabi, pwede na kayo mag-publish. Yan. Pwede na mag-publish. Kunyari, mag-extra kayong 3,000 comments. Sa, di ba, sa research, pagka sinabing confidence interval at yung sampling computation is 389, that's already sufficient. Di ba? Makakagawa ka na ng model. Di ba? Yan. Okay? Kaya lang yung result kasi natin dito, it's up to your audience how they will accept that. Okay? Emotion detection, identifying the specific emotion expressed in the text, such as happiness, anger, sadness, etc. Okay? Then you have the aspect-based sentiment analysis. This is you're analyzing sentiment concerning specific aspects or attributes of a product or services. So dito kasi you can train a model. Okay? Paano gagawin yun? Bukas po. Yun po yung pag-uusapan natin bukas. Okay? References. Okay. So basically, these are the benefits of text analytics. Okay? These are the benefits. Okay? Your response strategy, di ba? Imagine it, gagawa kayo ng public statement na dyaryo na yung agency for instance. So how are you going to navigate it? Di ba? Yan. Paano natin navigate? Ano ba yung mga words na sinasabi madalas to? Di ba? Yan. Okay? You can tailor fit your response strategies. Yung inyong statement, yan. The words that you can use. Diba? Imagine that. Diba? Okay? Manage information effectively, social media monitoring and analysis. Insights. Yan. Ginagamit na rin po ang text mining for trend analysis. Yan. Yan. And public sentiment and trends during crisis. Okay? Ito po yung ginawa ko isang text analytics. Hindi ko lang to pinublish, ano. Yan. Kasi nagpa-practice pa lang ako dati. But this was in 2000.
Last year, 25. Mm-mm. Mm-mm. Between 2024. Okay? So ano po yung nakita ko? There are less negative comments. Okay? They feel neutral about it. Okay? Yan. So 33% feel neutral about the proposal in holding a Saturday class in DepEd schools. Okay? Ano po yung sinasabi? Yan. So sinasabi nila, family time. Di ba? Yan. So, yun po yung mga nakita. No? Although meron kasi mga nag-comment doon, I think those are probably teachers. Ano? Kasi yung mga teacher, they also have, ano, di ba? They also attend Saturday class for their masters. No? Yan. Okay? Ang sabi doon, pwede naman, ano? Pwede naman kayo mag-Saturday class. Dalawa lang kasi yung nag-comment kaya hindi siya naging significant doon. So, pwede, asynchronous. Yan. Okay? Kung merong facility for that. Okay? So, ayan. Okay? Dapat dapat kasi excluded yung Saturday. Okay? Siguro kung na-exclude to, ang laki nitong rest. Okay? Pahinga. Pahinga daw. Bata. Okay? Magkatabi, ano? Yan. Mamaya, titignan po natin sa neural network yung mga words na magkakatabi. Yan. Okay? Probably ito, baka magkatabi ito mamaya. Ibig sabihin, they consider, yung mga nag-comment, they consider it pahinga ng mga estudyante. Okay? Hindi nila sinabing pahinga ng mga teacher. Yan, wala eh. Oo. Ito yung sinasabi eh. Opo. Wala po tayong magagawa dito. Ito po yung sinabi. Ito po yung extract. Yan. Okay. Okay. Iba okay. Okay. Pero maliit, ano? Yan. Marunong na po kayong bumasa ng word cloud. The bigger the word, mas madami pong nagsabi nun. Okay? Okay? The bigger the word, mas madami po ang nagsabi. Okay? Pagka wala dyan, ibig sabihin, hindi siya umabot sa cut-off. Okay? Kukunti yung nagsabi masyado. Okay? So who uses text analytics? Okay? Uh, Probably one of my participant, they are from Bataan Peninsula State University. They are now using, they shared with me, ano, sabi nila, thank you sir, nagagamit na po namin yung text analytics sa, ano namin, sa day-to-day. Yeah. Then another agency, this is from Palawan, uh, Palawan LGU, opo, ano ba yun? Palawan LGU, Local Government Unit, yung sa governor, ano. Yan. So, sabi nila, finally, masasabi na namin kung ano yung laman ng mga comment ng mga tao. Okay. Yan. Pwede na namin i-summarize. Yan. Okay. And this is the framework. So, you have with the social media. Well, hindi kasi kasi gagamit lang tayo ng social media. Ito po, halinawin lang po natin. Yung tool kasi na gagamitin natin, para mas realistic, kukuha tayo ng data coming from social media. Pero you can use this, kung meron po kayong mga qualitative data, nagko-collect po kayo ng mga comments and suggestion, pwede niyo pong gawan yan ng text analytics. Ano pa? Nag-research kayo, merong qualitative portion. Okay? So pwede niyo pong gamitin tong text analytics. So dito lang kasi gusto ko lang gusto ko lang realistic kasi yung data. So mainly we will be using social media, your Facebook. Yan. And then of course, the rules are the same. Okay? You extract the data, you clean the data, transform. So kasama sa cleaning yung duplicates. Okay? Removing of duplicates. Okay? Kasi ano po yung mga duplicate? It's our hypothesis. Pwede po ba itong gamitin din sa group chats? Pwede, ma'am. Kung papayag sila. Kung papayag sila. Hmm. Apo. Apo. Basta nakuha niyo po yung consent. Yes, pwede. Uh, yes, ma'am. Siguro yung group chat kasi nauso yun ng pandemic, yung rapid research. Di ba sa rapid research, there is a group chat. Ganun ang nangyari sa FGD. Diba? They converted a focus group discussion into group chat. May mga gumawa po nun. Yes. Apo. Basta po may consent. Uh-huh. Yan. Okay? So you identify it, sentiment analysis, emotion mining, topic modeling,
Yan, social network analysis. Yan. Gagawin po natin to. Teka, saan ba tayo mag-umpisa? Mag-umpisa muna tayo sa frequency, word frequency. Susunod natin yung topic modeling, tapos yung network analysis. Huli na to yung sentiment. Yan, ito yung penultimate ng workshop natin. Opo, yan. So hindi po kayo magsisising umattend kayo dito sa strategic communication. Opo. Matagal ko na kasi sinasabi to na kailangan to ng mga agencies. Opo, yan. So you will find out later. Yan. Social analytics engine, you have the actionable insight. Okay? Kasi hindi natin alam kung ano gagawin natin sa mga social media. Yan. How can we turn that into a positive approach towards a certain crisis, di ba? Towards our brand. Yan. So, walang problema kung gagamit tayo ng R at Python. Kaya lang kasi it will require a programming skills. Okay? Dito kasi ang dami ng model. Ang daming model dito. There are some model that can eliminate or that can detect troll. Hindi mo na kailangan isa-isahin yung data. So, isipin mo, siguro si ma'am gusto niya mag-text mining ng 10,000 na comments. Wala problema doon. Kaya lang yung problema kasi doon yung data cleaning. Alam niyo po, may ginagawa akong study tungkol sa isang government program. Hindi ko po matapos-tapos. Gusto ko i-publish kasi ang daming comments, nakakatamad mag-translate. If you are later on in your career, kung magkakaroon po kayo ng chance, apo, I would suggest attending R and Python. Kasi doon, there are packages that you can use. Yan. Yung magagamit niyo po yung packages doon na automatically, it will translate. Yan. Okay? Yung translation, hindi na po problema. Mamaya po. Yan. Apo. Yan. Gagamit po tayo ng AI. Dati, alam niyo po, if I may share yung aking experience sa... kasi, I used to work in a market research company. Yan. Pagka market research, madalas ang study dyan, mga qualitative. Yan. Puro qualitative yan. So, papakinggan mo yan, tatranscribe mo. Yan. Tapos minsan, English, hindi mo mawala minsan yung bias mo kasi napapagod. Di ba? So, shortcutin mo ngayon. Yan. So, ngayon, hindi na siya problema. Yan. In fact, dito sa, ano po, sa Zoom po, pwede na kayong pwede na kayong mag-FGD dito. Kaya lang, hindi pa ganun ka-accurate yung mga nare-retrieve niyang transcription. May transcription na po ito eh. Hindi pa accurate eh. Well, gano'n naman kabilis ang no? Especially may AI na. Yan. Source of qualitative data is on your phone, QRs. Okay? You just need to think of ways to make it easier for your respondents to respond. Yan. Okay? Text analytics, improve our data analysis. Generalizability. Sabi kasi dun sa nabasa kong libro, it is from Sage. Yan. Another benefit of text analytics is the generalizability. Yan kasi yung question sa qualitative. Okay? That is the question in qualitative data. Okay? Can you generalize it? Di ba? Okay? Siyempre, hindi. Pag hindi mo ginamit yung probabilistic sampling technique, hindi pwede. Hindi talaga pwede. So, it's up to your reader now how they will take that information. Di ba? Yan. So, it's up to them. Okay? And the findings only exist to that particular group. Yan. So, yun yung mga challenges. Okay? Na hopefully, tinanggal ng text analytics. Yan. Okay? Matagal na po ang text analytics. I have been doing text analytics. Sa SPSS may text analytics. Pero hindi na sila nauso kasi. May text analytics na po yun since 2011. Yan. Kasi ang challenge nun, maski noon yung yung translation. Ngayon kasi hindi na challenge ang translation, you have the AI. May AI na kasi. Okay? In conventional qualitative data analysis, yan. The point of saturation is the boundary. Ayan, alam na alam po ito ng mga communication major. Point of saturation, yun lang yung pinag-uusapan dun eh. Diba? Pag paulit-ulit na yung sinasabi ng mga respondent. Yung respondent 21 mo, yun din yung sinabi ng 20th respondent mo.
Okay? So saturation na. Pumunta ka pa sa 25, yun din yung sinasabi. Okay? Ibig sabihin, na-saturate mo na. Yan. Yan. So gagawin po natin ito. Yan. Okay? Ito, ginawa ko rin po ito. Hindi ko lang na-publish. Pero kasi ano pong findings ko dito? Tinignan ko po yung literature or yung data ng SWS. Is it SWS? Nag-conduct na sila ng survey niyan for divorce. Medyo similar yung ano, magkadikit yung number nung in favor. Okay? Yan. So, pasensya na po. The topic is divorce. I know some of us, this is sensitive. Ano? Yan. So, medyo similar yung na-retrieve ko. Okay? Coming from this Facebook post. Okay? So, in-extract ko to. Ano? So, I found that 60% of the respondents agree to divorce. Okay? Sa SWS, it's around 50 or 55. Okay? Yan. So medyo nagsisimilar, ano? So it's up to the reader now. Paano niyo i-interpret yun? Ano? Yan. So tayo, yun yung mga nagsusulat, we can leave it that way. Okay? Kasi hanggang doon lang yung pwede nating ano yun, di ba? Isulat, di ba? Mm. Okay? Yan. Enabling them, okay? Repetition, okay? Okay. Okay? Wag muna tayo dito. Makakalimutan niyo ito mamaya. Okay. So umpisahan po muna natin yung text mining. If you can open your Facebook, teka, yung inyo pong browser, tuturo ko na po kung paano kayo mag-ano. Teka po Yan. Yan. So bukas na po kayo ng Facebook browser. Yan. Wait lang po Apo. Titingin muna ako kasi baka makita niyo po yung aking wall. Titingin muna ako ng balita. Okay. By the way, please make sure that you have installed Data Scrapper. Yan. Yan. Pakicheck po Google. Sa Google lang po ito pwede. Parang hindi pa pwede ito sa Mac. Di ba yung Mac kasi iba yung browser niya sa Safari? Hindi pa pwede. Oo. So kung may Mac po kayo, dapat meron kayong Google Chrome. Wala si ma'am. Sige, ganito na lang ma'am. Mag-extra ako para sa'yo ng data. Pero madali lang yung proseso. Opo. Don't worry. Kasi, yan. Okay. E-extra ko kayo ng data. Pero kayo magta-translate ma'am ha. Oo. Yan kasi pagagawa ko sa inyo. Kayo po yung magta-translate. Okay, what about the others po? Nakapag-ano po ba kayo? Nakapag-install po kayo? Opo, welcome po. Yan, sino yung nag-thumbs up? Okay, who else? Antayin natin yung iba. Kailangan lahat meron. Opo, yan. Sige, di bale, recorded naman eh. Yan. Teka lang po nagsisearch ako ng balita na pwede natin. Yung hindi naman masyadong, oo. May nakita akong balita. Teka.
Yan. Eto. Okay. Kayo, it's up to you kung ano po yung gusto nyong balita. Ano. This is just an example. So, kung gusto nyo, meron po kayo napili ibang balita, ibang issue, dili pa ako naka-install, sir. Okay. Okay, sige po. Okay lang, sir. Bawal, sir, sa browser. Oo. Sige. Opo. Okay, sige. Okay, strict. Ano po? Chrome po. Google Chrome. Google Chrome. Mhm. Yan. Sa Facebook, gusto natin kunin lahat ng comments. Okay? Ano ba yung ano? Ano po ba yung most relevant? Okay. Show friends comment and most engaging comments. Okay. So it's up to you. Okay? Para hindi masyadong bias, all comments na lang. Okay? There are 279 comments here. Okay? Tapos kiklik niyo po yung view more. Okay? Bago niyo po i-extract. Pakitaan lang po muna natin. Sandali lang kasi ito. Opo. Magtatagal kayo dun sa ano sa translation. Yan. Sampulan lang po muna. Yan. If you can follow, opo. Sige po. Sunod po kayo. 76. Gusto ko matapos yung ano na yan. 228. Yan. 146, 228. Ganito kasi yung Facebook eh. Kasi dati, di ba, pagka in-scroll down mo, automatic mag-feed na siya ng ano. Yan. Hindi ko alam kung bakit. Siguro naging strict siya dun sa mga nag-scrape. Hmm. Ah, may mga naliligaw. Ayan, ang bago nilabas, patay na ang mga. Okay, hindi pala. Akala ko iba. Okay. Okay. So, ayan natapos natin yung wala na. Wala nang lumalabas dito sa ilalim. Tignan nyo lang po yung aking mouse. Yung aking cursor. Yan. And then, sa extensions, then click Data Scraper. Scraper ba? Scraper. Okay. Tapos, ito po yung data miner. This is data miner. Okay. So, isa-select nyo po yung Facebook comment. FB comment. Yan. May ibang mga recipe, pero ang gagamitin lang natin yung FB comment. Bakit po 142? Yan. Kasi may mga nagko-comment po ng emoji, may nagko-comment po ng image. Okay? Hindi po kayang i-ano yun, ano. Yan, hindi siya kayang gawing text. Yan. Mm-mm. Okay. Then, scrape, download, Excel. Okay? Nakita niyo pa? Yan. So, ganun lang po siya. Okay, buksan natin ang comments. Yan. So, burahin na natin to. Sorry, hanggang dito. Enable.
delete. Yan. Okay? So itong column na to, hindi natin kailangan. Okay? Kasi nandyan yung mga see more. Yan. Yan, 224. Yan. Kaya lang kapag ka napakahaba kasi, nagsisee more. No? Yan. So hindi niya ma-extract. Yan. Siguro pag nagbayad, may bayad na kasi yan. Oo. Siguro kung nagbabayad na tayo. Yan. Okay. So you have the comments here. Okay. And you have the, okay, you have the link kung gusto mo i-validate. Pero ano kasi to, no? Sa ethics kasi bawal ito. Yan. Sa ethics, pwede daw po ito. Kinonfirm ko po ito. Sabi nung speaker, kung nag the data scrapping po kayo, pwede po. Okay? Wag nyo lang pong the moment that you screenshot the name, okay? The name or I'm sorry, not hindi, yung profile, di ba? Kunyari, clinic mo, in-screenshot mo to, ito yung profile niya, screenshot mo, okay? Kailangan mo na daw ng consent. Yan. Okay? So, ano pa magiging purpose nito? Yan. Anong gagawin natin sa name, sir? Wala naman tayong magagawa sa name. Meron po, may magagawa po kayo dito. Kung gusto niyo pong tignan ng relationship, okay? Kung sino po yung mas mataas ang ano, mas maraming, ang tawag doon, mas mataas ang sentiment, okay? Towards positive, you can classify this. Okay? Apa, nakuha niyo po? Yan. Do you get the point po? Yan. Kasi bakit po? Itong Debbie, lalaki po, babae. Yan. Yan. Pagka sinabing Debbie, pagka binigay na pangalan sa kanya ay Debbie. Yan. Di ba madalas babae po? Yan. So babae po. Yan. So pwede niyo po ilagay dito, gawa kayo ng isang column, female. Para yung analysis niyo mamaya, maganda-ganda. Di ba? Yung Ricky, di ba? 90% ng Ricky, lalaki. Yung Maynard, di ba? Kapag ka Nard, lalaki. Tama po ba? Tama po ba ako? Pagka Maynard, lalaki. Di ba? Yan. Opo, tama po. Male. Okay? Arnold, di ba? Male. Okay? Eduardo, male pa rin. Bong, okay? Male. Ito hindi ko na alam to. Mhm. Yan. So you can skip that or you can classify this unidentified. Okay? Rhoda. Oh, may Rhoda Grace. So babae siya. Yan. Noel. May pelikula si ano, di ba? Si Angel Locsin. Noel ang pangalan niya. Si Angel ba yun o si ano? Si Bea. Oo. Yan. Pero 90% ng Noel ay, sa tingin ko po ay lalaki. Yan. Peterman. Oh, Peter kasi lalaki. So yan po. So yan po yung pwede nyo pang gawin dito sa data. Yan. Ngayon, ang tanong nyo po siguro, yan. Probably ang tanong nyo po siguro, paanong gagawin namin dito, sir? Nakatagalog. Yung iba dito siguro, iba pa yung dialect. Palihog. Yan. Copy nga natin. Teka. Chat GPT. Okay? Gagamit na tayo ng Chat GPT. Translate this to English. May attitude na siya. May attitude na.
So kung ganyan, oo, ayaw niya na magpagamit ng libre, gamit tayo ng iba. Yung DeepSeek ba? Ah, the English. Tingnan nga natin kasi China to eh. Ay, na-identify niya. Nakita niyo po. Oh. Cebuano. Yan. Tama po ba, sir? Sir Alvin from Davao. Yan. DOH, please. Yan. Okay? So kung gusto mo, dapat kasi magbabayad po tayo sa AI. Kung gusto po natin dumali. Kasi bakit po? Ito na lang po. Thank you, sir. Ito na lang po kasi yung gagamitin nyo. May paper na kayo. Yan. Di ba? Translate the following. This, each sentences are different. Kasi baka pagsamahin niya eh. Respondents. Okay? Yan. Baka pagsamahin niya kasi. Hmm. Question po? Yan. May tanong po? Yan. Sige po, kung hindi pa kayo nakapag-install, ganito gagawin ko. Share ko muna sa inyo to. Yan. Tapos kayo po mag-translate. Yan. Para masanay po kayo. I will be sharing this. Ayan po, nakita niyo po yung step na ginawa ko. Gumamit po ako ng AI. Yan. DeepSeek. Pwede nyo gamitin yung DeepSeek. Yan. Okay? Nakita niyo naman po, di ba? It's very accurate. Tignan niyo po. Oh. Binalita pa. Pwede, di ba tignan niyo po? Yan. Tignan niyo po ano. Pwede. Ganyan ang spelling ngayon ng pwede. PDE. Di ba? Tignan niyo po yung pagkakatranslate niya. Di ba? Na-consider niya po yun. Ano? Ano tawag doon sa English? Oh, di ba? Binalita pa. Okay? Pwede yung ibalita niyo yung ikukulong dahil sa milyon-milyon pagnanakaw na. Ito siguro yung ano, sa Chinese pagka sinabing, di ba? Pagka kasi parang you're trying to spit, di ba? To someone. Yan. Question po. Tapos, sige, bago niyo po gawin yan, dito po muna. Kasi dito may plug-in po. You can plug in. May bayad nga lang. Ano? Tinanggal na. Asan yung translator ko? Options. Sa store. Insert.
Tinanggal ko ata kasi nainis ako eh. Nagbayad kasi ako doon. Ito kasi pwedeng ganito na yung data mo. Tapos meron kang AI dito sa gilid. Powered by ChatGPT. Automatically magta-translate siya. Teka, hanapin natin na. Bago niyo po gawin yan. Options. Add-ins ba yun? Eh, store to eh. Teka pa. Store. Plugins. Asan yun? View. Help. Yan. Hanapin natin yung add-in. Question po. May question. Mm-mm. Yan. So, ang gagawin niyo po dito, mag-i-insert po kayo. Hindi ko makita yung plugin. Mamaya po papakita. Insert English. Okay? So, kokopyahin niyo po yung English translation. Okay? I-prompt niyo na lang. Kunyari gusto niyo yung ano lang, English lang. Yan. Prompt niyo na lang po sa AI. Yan. Okay? Dapat dito po ha, magkatabi po sila. Yan. Okay? Again, you will be translating using AI. Wala na kayong problema. Opo. Wala na po kayong problema. Kulang na kulang, lalo na yung sa taas. It's severely lacking, especially for those at the top. Sir, na-install ko na po yung data miner. Per limited lang yung pwedeng scrap. Perhaps that free. Opo. Siguro, ma'am. Oh. Kasi ang dami na, no? Ang dami nang gumagamit. Dati libre lang po to. O last year. Would you believe libre lang to? Hindi ko alam, baka po dahil sa Strat 1 kasi naging popular. Baka sabi nila, pwede na siguro natin ibenta. Yan. O kaya patingin ako, ma'am. Pa-screenshot ako, ma'am. Habang ini-scrap. Kasi, again, the step is data scrapper. Okay? And then FB comments. Okay? Scrape. Yan. Baka kasi mamaya nag-a-adjust pa siya, no? Baka yung ini-scrap. Kailangan ganito po, ha? Ganito po dapat yung setup ng Facebook sa gilid, ano? Then check niyo po dito, kasi ito sinagad natin, ano? Kasi kanina may nakalagay dito na ilan? 148 of 268. Yan. So, i-click niyo po yung more. Yan. O kaya dito sa taas, pagka nag-filter po kayo ng comments, ala, pababa naman. Yes, ma'am. Opo. Yan, lahat po ah. Yes, ma'am. Sige, try niyo na po. Yan, habang nandito po kayo.
Dapat dito tayo magkakamali para nako-correct po natin. Yan. So all comments po. All comments. Yan. So dito po tayo magkamali ha. Apo. Para pag balik nyo na po sa mga opisina, yan. Kayang-kaya na po. Sige. I will give you some time to explore the tool. Siguro hanggang 10:15. So by 10:15, kailangan po meron na kayong data na nakatranslate sa English. Dapat madami. Okay? 300 kung kaya nyo yung 1,000. Opo. Kung kaya po yung 1,000, pwede. How about quoted shared posts? Quoted shared posts. Saan sir dito? Sa comments? Oo. Oo. Ideally, dapat sir, ano siya? Article. Oo. Yan. Oo. Dapat article sir. Wag yung shared post kasi kasi bakit? Dito kasi we are assuming that it's less bias. Yan. So isa yun sa consideration eh. Yan. We are assuming that the bias is lesser. Pero kasi kung shinare ng ano, kunyari nung alam yung figure na iba yung killing niya, iba yung opinion niya, baka yung mga nagko-comment kasi doon, in favor. Ganun naman na social media ngayon, di ba? Kunyari, vlogger yung nag-share, tapos i-extract niya yung data. Alam mo yung vlogger na yun, very strong yung kanyang ano, comment towards a particular sector, particular group, di ba? So you will be expecting negative comments. Oo. So baka wala po tayong makuhang ano doon. So unlike here sa ABS-CBN, sa GMA, we are assuming, di ba? We are assuming that the comments here, as much as possible, is a blend of positive and negative. Apo. Question, sir. Yes, ma'am. Apo. Safe po yan. Apo. Yes. Ah. Kasi may bayad na siya eh. Apo. You can also prompt AI. Apo. Pwede niyo itanong sa AI kung safe siya. May bayad na kasi yan eh. Parang 500 po yan monthly. Ito o yung mga Seymour na yan. Ayan. Sir, pwede po magpa-send ng record. Hindi na po ako nakafollow. Wala po kami. Okay po. No problem, ma'am. No problem. Opo. Popost ko lang yung recording para hindi kayo nahihirapan sa tuhin nyo na yan. Opo. Okay lang po. Meron na po kayo nito, Orange for Data Science. Opo. Were you able to download this? Okay. Salamat po sa thumbs up. Now, your next step is to go here, open the tool that's free. Libre po yan, ha? Wala po itong bayad. Open it, Orange for Data Science. Apa. Pupunta lang po kayo sa option tapos add-ons. Yan. Orange, then options, and then add-ons. Yan. Pakihanap po yung text. Text po ha. Ayan. Tignan po maigi yung screen. Ito lang po yung i-check mark nyo. Pero pwede naman lahat. Oo. Kaya lang hindi po natin didiscuss lahat. Ano? Opo, iba-iba pong mga tools yan. So text lang po tayo magfo-focus dito sa workshop. Yan. Text. And then click OK. Pakiantay lang po mag-process sa inyo. Yan. Antayin nyo lang po mag-process. Opo. Then, let me relaunch the tool on my end.
Yan. Ay, wala pa rin ako. Mm-mm. Wala pa rin yung aking text. Quit. Okay. Ulit. Ba't kaya ayaw? Sige. Sa inyo po. Yan. Nag-i-install yan, ano? Opo. Oo. Text mining. Yes. Text. Opo. Ala, ayaw mag-install sa akin. Reset widget. Ayun. Reset. Okay. Reset. Okay. Sige. Opo. Yan. Opo. Hintayin ko lang po magre-launch yun sa akin. Oo. Yan. Yon, meron na. Okay, meron na ako. Yan. So, antayin nyo lang po mag-ano yan, mag-install. Add-on, and then dito po hanapin nyo po yung text lang po ha. Text lang. Mm. Mm. Yan. Let me know po kindly type 1 if if you successfully installed text mining. Mm. Type 1 lang po sa comment. Yan. Okay. Sige, antayin natin yung iba. Apa. Okay, dalawa. Okay, antayin po natin iba. Okay, perfect. Lahat na pala meron. Okay. Perfect. Okay. Mm-mm. Okay. And then go here sa file, okay? Sa data, click file, mm-mm, okay? Double click, you have to locate kung saan niyo po sinave yung file. Yan. Hanapin niyo po kung saan niyo po sinave by clicking this folder. Mm-mm. Yan.
Okay. So, hanapin niyo po, saan niyo po sinave. Yan. Mm-mm. Yan. So, hopefully, yung variable po, oo. Hopefully, yung variable po, pinangalanan niyo po ng English. Okay? Apo. Kasi itong name, tsaka yung isang comment na Tagalog, yung role po niyan ay skip. Ibig sabihin, lalaktawan po natin yan. Hindi po natin yan i-analyze. Apo. Yan. Hindi po natin i-analyze yan. Okay? So, ang mareretain lang po as meta, yung translation. Yan. Yung translation lang po. Okay? Or translated or English, kung ano man po yung pinangalan ninyo. Okay? And then click apply. Okay? And then click close. Okay? So kung gusto niyo po makita yung preview ng data, you can go here sa data. Tignan niyo lang po yung aking mouse. Okay? Data. Sa gawing kaliwa. Opo. Tapos data table. Okay? So ito po, merong broken dash dyan or dash. Connect nyo lang po dito sa node ng data table. Okay? Para ma-check natin, tama ba yung kinuha natin? Okay. Okay? Tama ba yung nakuha natin? Yan. English lang ba yung na-retain? Yan. Apa. Okay po? Yan. May ipadadala po akong file dito sa atin. Yan. Gagamitin natin to. Yan. Stop words. Yan. Gagamitin natin yan. Pakisave po ha. Yan na po yung gagamitin yung mga stop words. Ano po yung mga stop words? Apo. Dito nyo po i-filter out yung mga words na irrelevant. For example, divorce na ngayon pinag-uusapan. Gusto po ba nating makita yung divorce mamaya? Siyempre siya yung magiging dominant. Pero will that make sense? Okay? Kasi yun yung topic eh. Okay? Yung mga noun, yung mga pangalan, yan, senator. Kasi kunyari, ang context ay about sa senator. Okay? So, ang dami nagbabanggit doon, senator, senator, senator. No? Okay? Pangalan ng senator, you have to include that later to your stop words. Okay? So gusto lang natin makita yung verb. Yan. Yung verb mamaya, ano, kung ano mang klase ng ano, uh, word. Ano. Yan. Basta yung mga noun, pangalan, di ba? Tinatanggal po natin yan. Okay? Yan. Okay? So the next step is to go to your, scroll down, go to your text mining, and click this, corpus. Ano ba yung corpus? Sa linguistic, ano po yung corpus? These are collection of words. Okay? So sinasabi natin that we have a collection of words. Okay? Ano pong ginagawa dyan? Parang yung Excel, yung mga word kasi, hihiwa-hiwalayin niya yan later. Okay? Yan. Mm-mm. Okay? So sinasabi natin, we have a collection of words. Okay? The next, select
sa text mining, look for the pre-processed text. Yan. Connect. Okay? Paki-connect po. Yan. Okay. Ito po, pag-iingatan nyo po. Wag po kayong magko-close dito basta-basta. Okay? Kasi ito po ay line of command. Okay? Mga programming po ito. Okay? Wag niyo po siyang i-close. Wala po kayong i-X dito. Yan. Okay? Yan. Kasi sa coding, prerequisite yung iba dyan. Oo, prerequisite. So, wag niyo pong i-close yan. Yan. So, sa transform, sinasabi natin, paki-lowercase mo nga lahat ng salita. Okay? We are trying to standardize. Okay? Tanggalin mo yung accents. Ano ba yung accents? Yung ain't, isn't, di ba? Yan. Okay? Parse HTML, remove URLs. Okay? Kunyari, naglagay po, madalas may ganun, di ba? Naglalagay ng link. So, tanggalin. Wala tayong makukuha doon sa link. Di ba? Baka link yan ng sugal. Madalas may mga ganon, di ba? Yan, nagko-comment ng ganon na may nagma-marketing ng ano, ng ganitong product, di ba? Yan. Okay? So, sa tokenization, depende po sa inyo. Okay? Kung gusto nyo po, isang phrase, yan, you can use sentence. Okay? Pero kung ang interest nyo lang ay salita, pwede po yung regex. Okay? Kasi pwede siya, do not vote. Pwede po yon pagka sentence po ang ginamit nyo. Okay? Yan. So kung white space, ano to? Hindi, nandun yan sa PowerPoint mamaya eh. Sige. Yan. Saka yung word punctuation, ano? Pero usually we use regex. Okay? Depende sa inyo. Okay? Mamaya kasi relevant sa inyo maging sentence siya. Okay? Kaya lang ano kasi yung chances? What are the chances na magiging magkapareho ng sentence? Yung ginawa nung isang respondent sa isa pang respondent. Ano yung chances? Okay? Kaya hindi ideal yung sentence. Okay? Go to stop words. Okay? Click stop words. Okay? And then click the folder. Paki-access po yung binigay ko sa inyo. Yan, hanapin po. Baka po nasa download, nasa document. And then click that. Yan. Then open. Okay? Okay? Tanggalin ng numbers. Okay? Hindi natin kailangan yung numbers. It's irrelevant kasi hindi naman yun yung tanong ata sa ano nyo, sa context nyo. Yan. Pero kung yung tanong ay ilang taon ka na, ilang taon ka nung 1990, di ba? Ilan ang paborito mong damit, di ba? Pagka ganun yung tinanong, it's relevant. Okay? To use the numbers. So, i-uncheck nyo yan later on. Ano? Kung yun yung tanong sa post. Ano? Pero kung hindi, yan. Okay? Close. And then, connect a word cloud. Okay? Yan. Okay? So, isa po sa text mining technique is a word cloud. Yan. Okay? Yan. Wag na thumbs up. Okay. Apo. Type 1. Apo. Kung meron po kayong word cloud, paki-type 1 po. Very good. Salamat po. Mm-mm. Isa pa lang. Apo. Yan. Let me know po kung kailangan ulitin. Apo, ulitin po natin. Apo. Sige po. Apo. Saan kaya banda, ma'am? Apo. Mm-mm. Yan. Hindi naman siguro from ano, no? From loading. Apo. Yan.
Sa skip. Dito. Okay. Yan. So, skip po yung name. Kung may name po dyan, pakitanggal, pakiskip po muna. So, we are only interested doon sa English. Yan. So, skip lang po. Then, ang nakameta ay yung English, yung translation. Then, apply. Then, close. Apa. Okay? Then, connect a corpus. Wala po tayong ginalaw sa corpus. Okay? Apa. Pre-processed text. Yung pre-processed text po, ha? Pre-processed text. Okay? Connect nyo po yan dito sa corpus. Pakiconnect po yung corpus sa pre-processed text. Okay? Then, ito lang po yung titignan nyo. Yan. Ito lang po yung mga nakaklik. Okay? Wag iwasan niyo po yung ano, yung magda-drag kayo. Iwasan niyo po madrag itong mga kasi these are line of command, ano. Sa Python kasi may mga may ganyan, ano, may mga prerequisite 'yan bago mo gawin yung transformation, yung tokenization, filtering, okay? Kasi this is a Python-based tool. Python po ito, okay? mm So yung IDE niya is user-friendly, ano. They made it user-friendly. Okay? Stop words, just simply click the folder. What about the others po? Paki-type 1 if you have your word cloud. Yan. Mm-mm. Thank you po, ma'am. Opo. What about the others? Okay, Ma'am Laarni. Thank you po. Meron na si Ma'am Laarni. Okay. Yan. What about the others po? Paano po mag-generate yung stop words? Ito po, bibigay ko na lang sa inyo. Pero may built-in dyan yan. Layo lang kasi nung ano. Malayo lang po yung instruction. May built-in po dyan. Ito po, bigay ko na lang. Yan. Yan. Access nyo lang po dito sa folder. Apo. Ilagay niyo lang po sa folder. Maganda gawa kayo ng folder for text analytics. Doon niyo po ilagay yung folder. Kahit po gumamit kayo ng R, ng Python, yan po yung mga kailangan yung stop words, di ba? Filtering kasi yan eh. Anong gagawin dyan? Hahanapin niyo yung words na ayaw mong makita mamaya sa word cloud. Yan. Kunyari, in-update mo yung stop words mo. Okay? Click nyo lang po itong reload. Yan. Okay? And you have your word cloud. Okay? Probably dapat tinanggal to. Kaya lang dami ibig sabihin daming sumagot niyan. Ha ha ha. Di ba? Sorry sir, hindi ko nasundan. Tinawag ako bigla na record. Nag-record ako sa screen. Okay po. Yes, ma'am. Sige po, no problem. Yan. Okay? Tatanggalin ko yung married sa akin. Yan. Patingin po, pwede ho bang pa-screenshot nung ano nyo? Yan, para makapag-comment po ako. Pa-screenshot po ng mga nagawa nyong ano, word cloud. Tignan natin kung ano yung dapat ilagay sa stop words. Yan. Ako maglalagay akong stop words. Yung married, hindi ko kailangan makita yung married. Yan. Okay? Small letter. Kung small letter yung Philippines, dapat small letters. Yan. Mhm. Yes. Okay. Save. And pre-process uli. Reload. Yon. Okay. Ay, nandun pa rin.
May stop words ko. Tinanggal niya yung married. Anong nangyari dun sa ano? Anong ginawa niya dun sa aking ano? Philippines. Mali ba spelling ko ng Philippines? Ah, nagkapital. Ba't kaya nagkakapital? Kinakapital. Yon. Nagkapital ano? Hindi ko alam anong ginawang magic. Opo. Okay, so it's a case-to-case basis, ano? Depende sa inyo. Yan. What about the others po? Ayan. Pakishare naman po nung ano. Yan. Sir, ito alam ko na yung kita-kita na po yung ano, yung topic niya. Ito lang sir yung control. Opo. Baka dapat na-filter out din natin 'to. Yung flood. Yan. Pero what is clear here, tignan niyo po ha. Yan. Ito po yung mga commonly used na terminologies, ano, na words, ano. Justice, 'di ba? Imprison, okay? Yan, humingin, ano ba to? Humingi na silang tulong sa ano? Yan, sa Sandigan Bayan. Apo. Yan, imprisonment. Apo. Yan. So probably pag inad mo to dito yung imprison tsaka imprisonment, yan, lalaki ba to? Dapat daw may makulong eh, yung sinasabi ano. At least you violated, you verified it, di ba? Na-verify natin. Yan. Mm-mm. Mabagal. Ayan, tignan niyo po. Pagka tinignan natin to mamaya doon sa parang market basket, ma-appreciate niyo yan kung ano yung mga magkakalapit na ano. Antayin lang po natin mag-send yung iba. Apo, para at least alam ko na pare-pareho na po tayo ng ano, ng okay. Okay. Ito po yung pangalan po dapat tanggalin natin. Po. Philippines yan. Criminals. Okay. Terrible addicts. Okay. Sige po. Yan. Thank you po. Mm-mm. Ayan. People. Yung Philippines baka dapat tinanggal natin na filter out natin siya doon sa stop words. Yan. Mm-mm. Okay. Teka po ah. Nire-recall ko po kung ano yung ano eh. Input.
Hindi ito. Wait po ah. Mm-mm. Okay. Sige. Yan. Who else po? Mm-mm. Mm-mm. Teka, may binubuksan lang po kayo sa pan-template. Kasi gagawin natin yung isa. Dito po, sa, nakuha niyo po yung ano kanina, stop words. Yan. Sandali po ah. A. Ano tong A? Mm-mm. Dito po sa ano, eto. Paki-download po ito, yung binibigay ko pong template. I'm sorry. Yung binibigay ko po dito sa ano, sa chat box. Corpus to network. Okay. Gets. Okay. Yon, nagawa ko rin. Yan. Meron po kayong network. Ito po. Nakikita niyo po ito. Yan. Kung wala po, go to options, add-ons, network. Paki-activate po yung network. Mm-mm. Activate niyo po yung networks, add-ons. Yan. Apo. Nagawa po kaya, Ma'am Laarni? Apo. Yan. Bubuksan niyo lang po yan, yung stop words. Tapos make sure that you save the file. Sa pinakababa, i-add nyo dito yung word na gusto nyo tanggalin. Apo. Ito po yung text file. Okay? Enter. Apo. Okay, sige po.
Yan. Yan. Tapos dito lang. I-type nyo lang po dito. Make sure pareho yung spelling. Mm. Yan. Paliliwanag ko yan, sir. Oo. Oo. Yan. So dito kasi, yan. So since nandiyan na si Sir Angelo, oo. So we can use yung node type, that is a word. Okay? Yung threshold, okay? Set it to 5. Yung window is 1. Okay? And the frequency threshold, ito yung pinaka-importante. Okay? Yung minimum nyo. Okay? For example, gusto natin makita yung greater than 5. Okay? Equal or greater than 5. Okay? Ibig sabihin, pagka sinabing flood, tapos control, magkaibang different words. Okay? Gusto natin, makikita natin yung line, it becomes thicker. Okay? The thicker the line, ibig sabihin, mas maraming nagme-mention. Yan. Okay? You can zoom in. Sir, pwede mong i-zoom in yan. Apa. Yan. Okay? Yan. Okay? Katulad dito, ang kapal ng pagkakaano niya. Ang kapal, ano? Tignan niyo po. Get married. Okay? Magpakasal. Ano yung natatakpan doon? Okay. May nasasamang ano. Ayun. May thank ano to. Thank you. Okay. Mm-mm. Yan. Apo. 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 Yan, oh. System justice. Imprisoned. Tignan niyo po, ano. Apo. Teka, teka po, para mag-improve. Ayun, nag-improve. Sorry po, dapat nakakonect yung corpus to network dito sa pre-process. Okay? Napansin ko kasi yung mga sinasubmit natin, ano. Yan. So, sorry for that. So, para matanggal yung ibang, unwanted, okay? Sa pre-process nyo po i-connect yung corpus to network. Okay? So that it will improve. Yan. Kasi hinahanap ko to eh. Ito, oh. Tignan niyo po ito, oh. Yan. Happy mistress. Masaya daw yung kabit. Sabi nila yan eh. Opo. Death penalty. Ayan oh. Tignan niyo po ito. Broken families. Ayan sir, nag-improve yung ano natin. Justice system. Okay? Nakita niyo po yung call for justice system. Opo. Yan. Mm-mm. Okay? Again, connect this corpus to network dito sa pre-processed text. Okay? Yan, pre-processed text. And you have your network explorer. Yan. So, perhaps, ang konti po kasi ng data, konti po yung data nyo, pagka dinamihan nyo po yan, I'm sure, apo, that will all make sense. Apo, gaganda po yung result. Yan. Pagka konti yung data, ganyan talaga. Apo, parang ang ano tignan, ano, parang yun na yun. Kasi nga konti yung data nyo. Apo, nasa 200. Yan. Expensive annulment. Yan, tignan nyo po ano. So yan yung sinasabi. Ano pong ano dito? Although alam natin hypothetically, di ba? But at least we were able to validate na ito yung nararamdaman ng iba. Di ba? Yung data ko kasi tungkol sa marriage. Di ba? Ayan no. So tignan nyo po, it's greater than 5. Yung nagsasabi ng broken families.
Oo. Mm. So dito po, again, ulitin ko po ha, labanan po kasi ito ng data. Okay? Ng maraming data. Kung gusto niyo pong maganda yung result, yan. Dagdagan niyo po yung data. Yan, thousands, ayan. Kasi nasa inyo na yung access eh. You have the access to the data, di ba? Okay? Yan. Sana po na-appreciate nyo. Yung talagang mahirap dito, yung pinakamahirap talagang portion dito, yung data processing. Mm. Di ba? Kasi sa data processing, magta-translate. Yan. So, hindi pa po tayo tapos. Yan. Ayan po, baka po, yan, baka may gusto magpaulit. Let me know po, ha? Opo. Mm-mm. Sige, naglilinis pa siguro yung iba. Antayin natin sila maglinis. So, tanggalin po yung mga words na hindi nyo kailangan, na walang sense. Tanggalin. Okay? Yan. Philippines, for example. Di ba? Kasi Philippine naman yung setting mo eh. Di ba? Mm-mm. Pero kasi if the post is talking about to a certain person, probably gusto mo siyang tanggalin sa stop words, ano? Para makita mo kung saan siya associated. Okay? Yan. Kaya nakalimutan ko yung term. Saan associated yung word? Yan. Kunyari, the president. Anong words associated? Ano yung perception? I hope you're getting the point. Okay? Ano yung brand niya? Ano yung image? Di ba? So nakikita niyo po dito yan. Yan. Okay? Again, pagka ganito po yung line, nagkaroon ng line, kasi sabi natin sa threshold kanina yan eh. 'Di ba? At least lima. Sabi natin, at least lima yung nagsishare ng ganyang pananaw o opinion. Mm. Yan. Pero kung ganito kakapal, marami itong nagsasabi. Katulad nitong nasa taas. Yan. Broken families. So yun talaga yung result. Ano? Yan. Mm. Yan. Resume na natin yung recording. Mm. Pa-thumbs up po. Sir, paano po yung corpus to network? Okay. So ito po, pakilagay po dito. Hanapin po dito sa text mining, okay? Etong corpus to network. Andito po. Drag nyo lang po or click, then connect pre-processed text to your corpus, and then the threshold is 5, window size is 1, and then frequency threshold is 5. Okay? And word po ito. Word po uh, yung data natin. Okay? Pwedeng document, ano? Pwede naman document. Okay? Yan. Pero since word kasi yung data, yan. So we will be using word. Mm. Yan. Then connect this Network Explorer para makita niyo po yung graphical. Okay? Nandito po yan sa network. Dito niyo po yan makikita. Yan. Okay? Yan. And then, kung tapos na po kayo dyan, apo, connect natin tong bag of words. Okay? Sa pre-process. So, ano ginagawa ng bag of words? Yan. Okay? Yan. It will enrich. Nag-enrich po siya ng mga text. Yan. And then connect topic modeling. Antayin niyo lang po na makomplete. Nako, hindi kakayanin ng Windows to.
Baka hindi po kayanin ng Windows yung topic modeling. Yan. Ayan, kinaya sa akin. Yan. So this is topic modeling. Wala pa po ito ha. Yan. Okay. Again, pre-process, connect bag of words, and then connect topic modeling. I will explain topic modeling in a while. Apo. Ma'am Laarni, kamusta po? Yan. Mm. Nagawa po kaya? Apo. Yung network. Oo. Kailangan niyo po munang i-add on yung ano ha, network. Oo. Yan. Okay? Kunyari, tao po yan, ano? Oo. Kunyari, brand. Gusto niyo improve yung brand ng president. Kung sinong ano, politician. Sana kayanin po ito. Okay. So, hindi kinaya. Papakita ko po yung technique kung paano. Apo. Mm. Kasi kailangan niyo po talaga magkamali, ano? Apo. Para po alam niyo po yung mga technicalities. So, ganito po, ano? Teka ha. Sige. Yan. Pinapa-experience ko po sa inyo. Apo. Yung mga errors. Para alam niyo na po kung ano pong gagawin. Ano? Kasi kung, apo, bibigyan ko lang po kayo ng ano, ng madaling paraan. Apo. So ganito po, babalik tayo sa orange for data science. Data mining na pala siya. Okay. Mm. Punta po kayo sa download. Portable. You will select portable. Yan. Mm. Magpo-portable po kayo. Ako kasi naka-portable. Yan. Hindi na kayo mag-install dito. Magpo-portable po kayo. Yan. Tapos pag nag-portable po kayo, yan. Pagka na-download nyo na po yung portable, unzip the file, click nyo po yung orange folder. Ang gagamitin po ito, orange. Iraran nyo lang po yan. Yan. Apo. Yan. Okay? Na-download nyo po yung portable. Okay? Para alam nyo po, pagka kayo na po, alam nyo po yung gagawin. Yes. Apo. Punta po kayo dito. Apo. Yan. Para makita nyo po yung difference. Yan. Punta po kayo dito sa link uli. Ang gagamitin na po natin yung portable. You can download the portable version. Pero kung Mac, gagana po ito, yung standalone. Apo. Yung portable, ayan, di kailangan ng ano, da-download nyo lang yan. Yan. Sige.
Mm-mm. Yan. Sige. Habang dina-download niya, papaliwanag ko lang. Yan. I'm sure matutuwa po kayo dito. So, dito kasi, this is a machine learning uh, tool. Okay? You have the latent and the latent semantic. Ano? Ang hirap basahin, no? Uh, latent allocation and latent semantic indexing. Yan. Okay? So, normally, ang ginagamit po natin ay yung latent semantic. Yan. Okay? Kasi mas madaling ipaliwanag yung latent semantic. Antayin lang natin mag-run. Okay? So, tinitignan po natin dito yung topic coherence. Okay? If you are familiar to magbabasa ng coefficient, okay? Yan po yung trabaho ng topic coherence. It will tell you if you can if this, okay, the combination of words for each topic can be explained. Okay? May explain mo ba 'yon? Okay? Yan. So tignan nga natin pagka binabaan natin yung number of topic to 5, magbabago kaya yung topic coherence? Nagbago, nag-improve ano at 0.55. Okay? Yan. So sabi dito yung first topic, it's about law, people, yes, God, children, approve, separate, happy, hopefully. Okay? Yan. So depende po sa inyo ano. Yan. Ano kaya pwede nating itawag dito sa topic na to? Yan. Parang ano sila no, hopeful. Okay? So these people are or this cluster are hopeful ano. Okay? Pero gusto nila nasa batas, 'di ba? O masa batas. Okay? So next you have yes, law, God, people, separate, join, thank, news, happy, Senate. So parang hindi sila sure dito. Yung pangalawang topic mo, hindi sila sure. Okay? Tignan niyo po yung combination of word. Okay? Hindi sila sure. Parang, okay, sige, magandang balita din yan. Okay? Kaya lang kasi, yung marriage kasi is sacred for them. Okay? Kasi merong God eh. Di ba? Mm-mm. Okay? Yan. Yung pangatlo, ayan, nakita niya may bata ng pinag-uusapan. Yan. Okay? So they are now concerned of the families that will be broken. Okay? Yan. So does it make sense? Does my data make sense? These are actual data. Opo. Actual data po ito. Yan. Pwede ko ibigay sa inyo. Kayo na po mag-publish. Oo. Oo. Kasi ang gusto ko mangyari dito, ko compare ko dun sa result ng SWS eh. Oo. I can give the data to you. Opo. Yan. Does it make sense po? Yan. Yung topic modeling. Mm. Okay? Yung pang-apat, parang sila yung pinaka-excited, ano? Kasi bakit? Meron ka ng finally eh. Tapos meron ka pang free, 'di ba? Parang sila yung pinaka most excited na cluster. Oo. Mm. Yung pang-lima, okay? Merong sarcasm, sabi nila yung mga magbe-benefit nito, yung mga kabit. Yan. Ayan, nami-mistress eh. Oo. Yan. Mm. Yan. So, kamusta po? Yan. Ulitin ko lang.
So kapag po hindi gumana yung orange nyo sa topic modeling, madalas na nangyari yan, ano? Opo. Hindi po ako yung may kasalanan yan, yung developer. Yan. So, depende kasi yan sa computer din, sa specs ng computer. Okay? Madalas sa Mac kasi stable yun sa kanila. Pwede kang mag-run ng ano. Very stable yung nasa Mac kaysa yung ano. Parang hindi siya ginawa for ano for Windows, yung Orange. Okay? But then again, that is a Python-based tool. Ano? Python po ginamit diyan to develop Orange. Okay? May mga line of command po yan, mga code. Okay? Kaya po wag niyo po masyadong gagalawin yung mga nandun sa pre-process. Kailangan po yun, importante po yun. Yun kasi yung sequence sa coding. Yan. Okay? So kung hindi po gumana, ito po yung Cure, Portable Orange. Okay? Pagkatapos nyo pong i-download yan, unzip nyo lang po yung folder, unzip the folder, tapos ang i-access nyo po, itong orange. Ito po, ha, yung naka-blue. Yan. Iraran nyo lang po yan, magbubukas na yung orange. Mabilis yan. Kasi hindi nyo kailangan install yan eh. Matagal lang yung download. Yan. So yan po yung mga solution ano. Yan. Kasi pag hindi niyo po kaya nga po tayo nagte-training no. Pagka hindi po tayo nagkamali dito sa training, opo, sa mga training, magulat po kayo. Oo. Importante din po yung mga error ano. Yan. Okay, para pagdating niyo po diyan, pagbalik niyo po, alam niyo po yung gagawin. Yan. So hindi lang po binigay sa inyo yung kailangan. Okay? Ano yung mga technical requirements. So, kanina, yung pinapakita ko pong huli, that is a topic modeling. I will be sharing this with you. Okay? Yung topic modeling kasi, yung mga words doon, that will be converted to lexicon. Okay? Lexicon po ang tinatawag natin. So, pagka naging lexicon, meron na pong corresponding points yung mga word. Yan. Katulad pagka sinabing very. Yan. Pagka sinabing beautiful, di ba? Positive yon. So, dapat nag-a-add siya. Di ba? Nag-a-add. Di ba? Yan. Okay? To discover abstract topics. And po ha, that's the keyword, abstract topics. So again, it's up to you. Depende sa ano yan, sa researcher. Uh, if he or she can make sense of the combination of words. Yan, yung mga combination ng words doon. Ano? Paano mo interpret? Hindi kasi yun ano baka sabihin nyo. Hindi po kasi yun sa isang tingin nakukuha. Yan, you have to review it. Okay? Kailangan pag-isipan mo siya mabuti. If you're familiar with advanced statistics, factor analysis, pareho sila ng task. Okay? Yung factor analysis kasi it doesn't happen in minutes, di ba? Pinag-aaralan yon. Tapos meron ka pa kinokonsultang domain expert. Diba? Teka muna, baka hindi mo expertise yan. Psychology, kunyari, yung topic. Ano? Baka hindi mo expertise. So mag-consult ka sa psychologist. Baka siya mapaliwanag niya. Pakita niya, ito yung combination ng word. Ano kaya ano nito? Ano kaya emerging theme dito? Ano kaya yung sinasabi nitong topic na to? Yan. So papangalanan nyo ngayon yung topic. Okay? Uh, well, we are very fortunate that we have AI. Okay? Meron na tayong AI, hindi na mawawala yung AI. But you have to disclose. Okay? Ano yung extent? Kung gusto mo i-explore yung AI, in-screenshot mo yung topic modeling, you have to disclose that to your paper. And you have to seek expert as well. Okay? Again, yung expert dun sa domain knowledge na yun. Okay? For example, pinag-aaralan mo yung tupad, yung AKAP, yung mga comment doon. Probably, kailangan mo na ekonomista, tsaka ng psychologist. Madalas mga psychologists. Yan. Para mapaliwanag mo yung mga combination. Okay? Yan. Okay? It helps in identifying patterns in usage of words and grouping them into topics, making it easier to understand large volumes of text. So after this workshop, probably tapos na tayo today at 1:30. I encourage you to review the recording and dagdagan nyo na po yung data nyo. Yan, dagdagan nyo na po kung kaya nyo gawing 1,000 kasi bukas mas maganda yung topic bukas. Mag-sentiment analysis na tayo bukas. So dapat bukas, buo na po yung data nyo. 1,000 na sana yan or above 500. Mabilis lang po yan. Okay?
Kasi meron ka ng access eh. You can access now the data. I empowered you on how to use uh, web scraping tools, di ba? I also empowered you on how to use Orange for data science. Yan. So dagdagan nyo na po. Yan. Mamaya po dagdagan nyo. Opo. Yan. Okay? Application, document classification. Yan. So basically, you are classifying. Okay? Content recommendation. Yan. Hindi ko na ata kailangan paliwanag yung content. Ano? Trend analysis. Yan. Identifying emerging topics or trends in social media. We will be using the... Yes, ma'am. Opo. Libre yan eh. Opo. Libre po yung Orange. So software po tayo, hindi tayo mag-upload ng ano. Hindi po tayo gagamit ng AI for ano, although some are using it, pero hindi ano. Paano kung ano, may bayad din yung AI? Yan, sa sentiment analysis. So at least dito, nakokontrol nyo yung data. Meron kayong freedom to control the data. Okay? Yan. Text summarization, apo, puro Orange po tayo gagamitin natin. Creating summaries by focusing on the main topics within the document. Market research, analyzing customer feedback and review to understand prevalent themes and sentiments. Okay? Topics are collection of words that frequently appear together in documents. Each topic can be described by a list of terms that are closely associated with. Documents are individual pieces of text data, such as article, reports, or any written content. Okay? Each topic is represented by a distribution over words, and each document is represented by a distribution over topic. Yan. Okay? Yan. So you have the LDA, is one of the most popular topic modeling. Ito yung kanina. Ayan po It assumes that each document is a mixture of topic and each topic is a mixture of words. Okay? So how it works, LDA uses a probabilistic graphical model. Yan, huwag na po muna tayo ma-overwhelm dyan. For each document, basta titignan natin doon yung coherence. Yan. Okay? Yung coherence kasi magsasabi, if it is close to 0.5, I'm sorry, if it is equal to 0.5 and above, may explain mo na yun, mapapaliwanag mo na yun. Tulad po kanina, naipaliwanag ko po yung, yung topic. Okay? It iteratively adjusts the distribution to best fit the observed data. Application you use in discovering topics in large text corpora or corpus, document classification, recommendation systems, and more. Okay? Non-negative, it minimizes the reconstruction. Hindi masyadong ginagamit to. It's either LDA or yung latent semantic. Yan. Ayan. Ito madalas ginagamit. Okay? It uses singular value decomposition to reduce the dimensionality of the term document matrix. It's too technical, uncovering the latent structure in the data. Okay? LSA decomposes the term document matrix into 3 matrices and then reduces the number of dimensions to capture the most significant, okay? Yan po, significant relationship between terms and documents. Okay? Marami pong nangyayaring computation dito. There is a formula for this. However, it's too technical. Okay? What is important here is the way it computes. Okay? Hinahanap po niya yung mga significant. Okay? Kaya ito po yung sinasabi ko siya yung best latent semantic for social media. Application used for information retrieval, text summarization, and identifying relationship between concepts. Okay? Yan. Okay? So ayan, ito po yung ginawa natin kanina. You have the pre-processing. You have the term document matrix. Ginamit po natin yung bag of words. Applying the topic modeling algorithm. Interpreting topics and visualizing topics. Okay? Yan. So madalas hanggang doon lang tayo sa ano eh. Sa ano tawag doon? Sa topic modeling. Yan. Okay. Satisfiable na yan. Opo. Mm. Yan. Question po. Yan. Assignment. Opo. Assignment.
Dagdagan nyo na po yung mga data.